Ang lungsod ng Cebu ay binulabog ng balita tungkol sa pagkawala ng isang 24 na taong gulang na manggagawa sa isang boarding house na nagngangalang Maria Clara Santos. 3 araw na siyang nawawala nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas o paalam. Nagsimula ang lahat ng mapansin ng may-ari ng boarding house na bahagyang nakabukas ang pinto ng silid kung saan karaniwang nagtatrabaho si Clara. Nagniningas pa ang ilaw sa loob, ngunit ang kanyang cellphone at bag ay maayos na naiwan sa isang sulok ng mesa. Ang eksenang iyon ang unang nagbunsod ng pagdududa at pangamba. Lalong lumalim ang misteryo ng ipakita ng TV sa pasilyo ang huling sandali kung kailan nakita si Clara. Siya ay mabilis na naglalakad patungo sa likurang bahagi ng gusali, bandang -0:41 ng gabi, Philippine Time. Sa loob ng 18 segundong video, kitang-kita si Clara na palingalinga, tila may tinitiyak o sinisigurado, bago tuluyang maglaho sa isang madilim na sulok ng gusali na hindi nasakop ng kamera. Sa pagsisiyasat ng mga pulis, nakakita sila ng mga bakas ng basang lupa, isang puting plastik na pinaglagyan ng yelo, at mga marka ng pagkakaladkad sa sementadong sahig malapit sa lugar kung saan huling nasilayan si Clara. Ang lahat ng mga ebidensyang ito ay agad na kinolekta para sa paunang pagsusuri. Ayon kay Police Colonel Mateo Reyes, ang hepe ng Cebu City Police Office, ang paraan ng pagkawala ni Clara ay may malaking pagkakahawig sa dalawang naunang kaso sa mga kalapit na probinsya ng Bohol at Dumaguete, kung saan ang mga biktima ay hindi na natagpuan hanggang sa kasalukuyan. Lalong umigting ang investigasyon nang makatanggap ang grupo ng impormasyon tungkol sa isang silver na minibus na namataan sa likurang bahagi ng boarding house, 5 minuto lamang matapos mawala si Clara. Inilarawan ng isang saksi na dahan-dahan ang takbo ng sasakyan at patay ang mga pangunahing ilaw nito, tila sinasadyang huwag makatawag ng pansin. Sinusubaybayan na ngayon ng mga pulis ang pagmamay-ari ng nasabing sasakyan at iniugnay ito sa isang hinihinalang sindikato ng human organ trafficking na sumasaklaw sa iba't ibang rehiyon. Isang bagay na matagal nang minamanmanan ang Police Regional Office 7. Samantala, isang alon ng takot at pagkabalisa ang bumalot sa komunidad sa paligid ng boarding house. Ilan sa mga babaeng nangungupahan ay pansamantalang lumipat sa kanilang mga kamag-anak. Sinabi ng kapitan ng barangay na mula nang kumalat ang balita tungkol sa pagkawala ni Clara, nagsimula na ring dumami ang mga ulat tungkol sa mga kahina-hinalang tao na gumagala sa mga makikitid na eskinita sa lugar. Naglabas na panawagan ang pamahalaang lokal na higpitan ang pagpasok at paglabas ng mga bisita, lalo na sa gabi, upang maiwasan ang anumang katulad na insidente. Sa kasalukuyan, 7 saksi na ang naimbestigahan at 3 key recordings mula sa iba't ibang lokasyon ang nakuha ng pulisya. Isang maliit na command post ang itinayo malapit sa boarding house upang mapadali ang koordinasyon ng Joint Task Force. Ang pinakahuling ulat ay nagsasabing nakikita na ng mga pulis ang isang organisadong pattern ng pagkilos na posibleng kinasasangkutan ng higit sa isang salarin. At ang investigasyon ay pinalawak na upang masakop ang mga kalapit na lungsod at lalawigan. Mula nang itayo ang maliit na command post sa lugar, halos walang tigil ang investigasyon. Ang mga pulis ay palaging nakikitang palabas-masok sa mga makikitid na eskinita. May dalang mga folder na naglalaman ng litrato ni Clara at mga nakaprint na kuha mula sa key. Sa isang sulok ng post, isang monitor ang walang tigil na nagpapalabas ng huling sandali ni Clara, paulit-ulit na pinalalaki at pinababagal upang makita ang mga detalyeng maaaring nakaligtaan sa unang tingin. Sa ika-4 na pag-zoom in, isang bagay ang pumukaw sa atensyon ng isang investigador. Isang anino ng tao ang panandaliang lumitaw sa likuran ni Clara, eksaktong 1 segundo bago siya maglaho sa madilim na pasilyo sa likod. Mabilis ang kilos ng anino, ngunit sapat na ang linaw ng hubog ng katawan nito upang matantya na ang taas ng salarin ay nasa 170 sentimetro. Ang bagong tuklas na ito ay agad na nagpabago sa takbo ng investigasyon. Muling siniyasat ng mga pulis ang likurang pasilyo, tiningnan ang bawat poste ng kuryente, mga emergency exit, at maging ang imbakan ng mga lumang gamit. Habang nagpapatuloy ang pagsisiyasat, isang residente na nagngangalang Mang Berto, na nakatira malapit sa lugar, ang lumapit upang magulat na nakarinig siya ng malakas na kalabog noong gabing nawala si Clara. Ayon sa kanya, ang tunog ay parang isang metal na bagay na bumagsak, na sinundan ng mabilis na pag-andar ng isang sasakyan.
Ang testimonya ni Mang Berto ay naging isang mahalagang piraso ng palaisipan na nag-ugnay sa pagkawala ni Clara sa Silver na minibus na una ng namataan. Sa kabilang banda, ibinigay na rin ng may-ari ng boarding house ang isang duplicate na susi na matagal nang nakatago sa kanyang opisina. Nang gamitin ito upang buksan ang isang maliit at bihirang gamiting silid sa likod ng kusina, natuklasan ng mga opisyal ang isang palanggana na may lamang tubig na kulay rosas, isang pares ng latex gloves, at isang piraso ng itim na tela na may mga mansang kulay kape. Ang mga bagay na ito ay agad na dinala sa forensic laboratory dahil sa hinalang may kaugnayan ang mga ito sa isang medikal na pamamaraan o prosesong kinasasangkutan ng mga biological fluid. Bagamat wala pang kinukumpirma ang pulisya, nagsimula ng mangamba ang mga residente na ang silid na iyon ay maaaring ginamit para sa mas madilim na layunin kaysa sa simpleng imbakan. Kasabay nito, natuklasan ng intelligence team na isang araw bago mawala si Clara, isang hindi kilalang lalaki ang nagtanong sa tindera ng sari-sari store sa tapat ng boarding house tungkol sa schedule ng trabaho ni Clara. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na jacket, nakayukong sombrero at may malamig na boses. Nang tanungin ng tindera kung ano ang kanyang kailangan, maikli lamang ang kanyang sagot, may mahalagang sadya, bago ito umalis. Ang impormasyong ito ay nagtulak sa mga investigador na maniwala na ang pagkawala ni Clara ay plinano at hindi isang biglaang krimen. Lalong tumindi ang tensyon nang matuklasan na ang cellphone ni Clara ay nakatanggap ng isang misteryosong mensahe bandang alas negatibo, 1:36 ng gabi. 5 minuto bago siya lumabas patungo sa likurang pasilyo. Ang mensahe ay naglalaman lamang ng mga coordinate na tumuturo sa isang bakanting lot, halos 700 metro ang layo mula sa boarding house. Ang mga coordinate na iyon ang naging bagong sentro ng paghahanap. Noong gabi ring iyon, nagsagawa ng malawakang paghahanap ang isang team kasama ang mga negatibo 9 unit. Sa paunang pagsisiyasat, huminto ang isang aso malapit sa isang tumpok ng mga lumang yero, ilang beses na umamoy bago tumahol ng 2 beses. Agad na naglagay ng police line ang mga pulis upang maingat na maipagpatuloy ang pagsisiyasat. Habang lumalalim ang investigasyon, biglang nagbago ang kapaligiran sa boarding house. Ilan sa mga nangungupahan ay tahimik na nag-empake ng kanilang mga gamit. Ang iba naman ay hindi umuuwi hanggat walang sundo. Ang eskinita na dating masigla ay nagiging tahimik na bago pa man mag-alas 9 ng gabi. Ang mga kapitbahay ay nagbubulungan na lamang sa tuwing may dadaan na pulis, at ang mga tsismis tungkol sa sindikato ng organ trafficking ay lalong kumalat. Sa kabila ng lahat ng pangamba, iginiit ng may-ari ng boarding house na si Clara ay isang masipag na manggagawa at hindi kailanman nasangkot sa gulo na lalong nagpahirap tanggapin ang kanyang pagkawala. Hanggang sa ngayon, patuloy na pinagdudugtong-dugtong ng mga pulis ang bawat piraso ng ebidensya na tumuturo sa gabing iyon. Ngunit habang dumarami ang mga natutuklasan, lalong nagiging malinaw na ang kasong ito ay hindi isang simpleng pangyayari. Ang mga bakas na lumilitaw ay nagpapakita ng isang maayos na plano, na para bang may isang taong lubos na nakakaalam sa bawat sulok at kahinaan ng lugar. At sa likod ng madilim na pasilyo kung saan huling nakita si Clara, naniniwala ang mga pulis na mayroon pang mas malalim na katotohanang hindi pa nabubunyag. Mula nang matuklasan ang misteryosong mga coordinates sa cellphone ni Clara, ang focus ng investigasyon ay lumipat sa isang bakanting lot na halos hindi pinapansin ng mga residente. Ang lote ay napapalibutan ng matataas na talahib na hanggang baywang at tinatakpan ng mga kinakalawang na yero. Sa ikalawang gabi ng paghahanap, nag-set up ang mga pulis ng mga portable floodlight na nagbigay ng matinding liwanag sa buong lugar na nagdulot ng pagsayaw ng mga anino ng puno sa basang lupa. Dahan-dahang inangat ng mga opisyal na nakasuot ng itim na gwantes ang bawat piraso ng yero, nangangambang makatuklas ng isang bagay na mas malala pa sa kanilang inaasahan. Pagkatapos ng 5 minutong magaan na paghukay, isang opisyal ang sumigaw ng may diin. Sa ilalim ng tumpok ng yero, natagpuan nila ang isang asul na trapal na mahigpit na nakarolyo. Ang trapal ay nakatali ng 2 beses gamit ang itim na raffia string, at nang dahan-dahan itong buksan, isang puting kahon na hugis parihaba ang lumitaw, nababalutan ng mga patak ng malamig na tubig. Agad na sinuri ng mga pulis ang temperatura ng kahon at lumabas sa paunang pagsusuri na ilang oras pa lamang itong naiwan bago isinagawa ang paghahanap.
Ang pagkakatuklas na ito ay nagpatibay sa hinala na ginamit ang lugar bilang isang pansamantalang tagpuan o imbakan. Hindi kalayuan sa kinaroroonan ng trapal, muling huminto ang negatibo siyam unit. Sa pagkakataong ito, malapit sa isang maliit na bunto ng lupa na iba ang kulay kumpara sa paligid nito. Nang tusukin ng isang investigador ang ibabaw nito gamit ang isang bakal na tungkod, mas malambot ang lupa. Dahan-dahan silang naghukay hanggang sa matagpuan ang isang malaking itim na plastic bag na mahigpit na nakatali. Agad na tumindi ang tensyon. Lahat ng opisyal ay bahagyang umatras habang kinukuha ito ng forensic team. Maingat na binuksan ang bag at isang matapang na amoy na halo-halong lupa at nabubulok na bagay ang sumingaw mula rito. Bagamat hindi isinapubliko ng pulisya ang laman ng bag, sapat na ang ekspresyon sa mukha ng mga opisyal upang ipahiwatig na hindi simple ang kanilang natuklasan. Habang nagpapatuloy ang malalim na investigasyon, isang bagong impormasyon ang dumating mula sa isang driver ng ride-sharing app. Inamin niya na nakita niya ang isang babaeng may pagkakahawig kay Clara na sumakay sa isang itim na motorsiklo noong gabi ng insidente. Gayunpaman, hindi niya nakita ang mukha nito dahil nakasuot ito ng hoodie at laging nakayuko. Nang ipakita ng pulisya ang larawan ni Clara, sinabi lamang ng driver na halos magkapareho ang kanilang tindig. Ang testimonya na ito ay lalong nagpagulo sa investigasyon. Totoo bang kusang sumakay si Clara sa motorsiklo o sinadya bang magmukhang siya ang babae upang iligaw ang mga saksi? Samantala, natuklasan ng Digital Forensics Team ang mga kahina-hinalang aktibidad sa cellphone ng biktima. May isang messaging API na tinanggal 2 oras bago siya mawala at ang kanyang location history ay manong-manong pinatay. Ang mas nakapagtataka pa, sa gallery ng cellphone ay natagpuan ang isang malabong larawan ng isang madilim na silid na may mapulang ilaw. Ang larawan ay kinunan halos 1 linggo bago siya mawala, ngunit hindi kailanman naikwento ni Clara kaninuman ang tungkol sa lugar na iyon. Sinusubukan ngayon ng pulisya na suriin ang metadata ng larawan upang matukoy ang orihinal na lokasyon nito. Sa kabilang banda, lalong naging nakakatakot ang kapaligiran sa boarding house. Ang ilang gamit ni Clara na naiwan sa kanyang silid ay masusing sinuri. Isa na rito ang isang maliit na notebook na natagpuang nakasuksok sa ilalim ng kutson. Sa huling pahina, may isang maikling sulat na nagsasabing, "Kung may mangyari sa akin, hanapin niyo sa likod ng imbakan. Huwag ninyong hayaang malaman nila." Ang teksto ay isinulat ng nagmamadali na may bahagyang diin sa papel na nagpapahiwatig na posibleng isinulat ito ni Clara habang siya ay natataranta o nagmamadali. Agad na muling binuksan ng mga pulis ang imbakan sa likod ng kusina, sinuri ang sahig, mga pader, at mga kahoy na estante na nagsisimula ng mabulok. Nang iangat ang isang tabla, natuklasan ang isang maliit na butas na naglalaman ng mga piraso ng malinaw na plastik, puting tela, at isang maliit na metal na hugis disk. Isa pang saksi, isang may-ari ng tindahan, ang sa wakas ay nagsalita tungkol sa isang bagay na matagal na niyang itinatago dahil sa takot. 2 linggo bago mawala si Clara, napansin niya ang isang lalaking naka-brown na jacket na madalas magmasid sa boarding house mula sa kabilang kalsada. Ang lalaki ay hindi kailanman bumibili, nakatayo lamang habang pinaglalaruan ang kanyang cellphone. Kapag may ibang lumalapit, agad siyang pumapasok sa isang silver na sasakyan at umaalis. Ang testimonya na ito ay tumugma sa deskripsyon ng kahina-hinalang sasakyan na sinusubaybayan ng pulisya. Habang dumarami ang mga ebidensya at testimonya, lalong nagiging malinaw ang pattern. May isang tao o grupo ng mga tao na matagal nang nagmamanman kay Clara. Ang mga natuklasan sa bakanting lot, ang misteryosong anino sa kiki, at ang mensahe na may mga coordinate, lahat ay nagpapahiwatig na ang pagkawala ni Clara ay hindi isang aksidente. May mga kamay na maingat na kumikilos na tila alam kung paano samantalahin ang bawat kahinaan ng kapaligiran. Hanggang sa puntong ito, patuloy na nagtatrabaho ang pulisya upang pagdugtungin ang bawat piraso ng impormasyon. Ngunit lalong nagiging malinaw na ang kanilang kinakaharap ay hindi lamang isang ordinaryong kaso ng pagkawala. Sa likod ng bawat ebidensya, mayroong isang malabong bakas na tumuturo sa isang bagay na mas organisado at mas madilim kaysa sa kanilang inaasahan. Mula nang matagpuan ang itim na plastic bag sa bakanting lot, pumasok ang investigasyon sa isang maseryosong yugto. Itinakda na ng pulisya ang lugar bilang isang key red zone,
isang lugar kung saan posibleng naganap ang mga aktibidad ng salarin ilang oras bago ideklarang nawawala si Clara. Magdamag, mahigpit na nakapalibot ang police line sa lokasyon at isang portable generator ang pinaandar upang magbigay ng karagdagang ilaw. Ang mababang ugong ng generator ay humahalo sa hangin ng gabi sa Cebu na nagdadala ng amoy ng basang lupa na lumilikha ng isang kapaligiran ng matinding tensyon. Ang forensic team ay nagtatrabaho gamit ang kanilang mga headlamp, sinusuyod ang bawat sulok ng load, maging ang mga bahagi ng lupa na tila manumanong hinalukay. Sa kanang bahagi ng lugar, isang investigador ang huminto nang makita ang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng isang tumpok ng tuyong damo. Nang alisin ang damo, isang maliit at bahagyang kinakalawang na surgical scalpel ang lumitaw. Buo pa rin ang hugis nito. Hindi ito isang karaniwang bagay na matatagpuan sa isang masukal na lugar. Agad na inilagay ang scalpel sa isang evidence container na nagdagdag sa listahan ng mga ebidensya na tumuturo sa isang iligal na medikal na gawain o aktibidad na nangangailangan ng mataas na antas ng precision. Hindi kalayuan sa natagpo ang scalpel, natuklasan ng isa pang team ang isang malinaw na bakas ng sapatos sa malambot na lupa. Tinatayang size 42 ito at may kakaibang pattern sa swelas na karaniwang ginagamit sa mga outdoor o tactical boots. Kinuhaan ito ng litrato mula sa iba't ibang anggulo bago gumawa ng plaster cast. Ang bakas ay tumuturo sa likurang bahagi ng load, patungo sa isang makitid na daanan na bihirang gamitin. Sinundan ang daanan na iyon at hindi nagtagal, isa pang mahalagang bakas ang lumitaw, mga marka ng maliliit na gulong, tulad ng sa isang dolly o trolley, ang malinaw na nakikita sa lupa. Malapit ang distansya ng mga bakas ng gulong sa kinaroroonan ng asul na trapal, na nagpapahiwatig na ang dinalang bagay ay sapat na mabigat upang mangailangan ng tulong. Samantala, sa maliit na command post malapit sa boarding house, isang bagong development ang natuklasan ng digital forensics team mula sa cellphone ni Clara. Isa sa mga file na dati ay itinuturing na sira ay bahagyang na-recover. Ito ay isang 7-segundong audio recording. Bagamat hindi marinig ang boses ni Clara, maririnig sa recording ang isang malakas na kaluskos, tulad ng isang metal na bagay na hinihila sa sahig, na sinundan ng tunog ng nagmamadaling paghinga at mga yabag na mabilis na papalayo. Sa unang pagkakataon, mayroon na ang pulisya ng isang recording na hinihinalang kuha habang si Clara ay nasa isang mapanganib na sitwasyon. Isa pang impormasyon ang dumating mula sa isang hindi inaasahang source, isang ride-sharing app. Natuklasan ng intelligence team na may isang taong gumamit ng anonymous account upang mag-book ng biyahe mula sa paligid ng boarding house patungo sa labas ng lungsod, eksaktong 20 minuto matapos mawala si Clara sa TIH. Hindi na aktibo ang numerong ginamit at ang paraan ng pagbabayad ay sa pamamagitan ng isang digital wallet na may peking impormasyon. Gayunpaman, ang pick-up point ang nagdulot ng hinala sa pulisya. 30 metro lamang ang layo nito mula sa likurang pasilyo kung saan huling nakita si Clara. Ang digital footprint na ito ay lalong nagpatibay na ang salarin ay kumikilos ng mabilis at may malinaw na plano. Kasabay nito, pinalawak ng pulisya ang kanilang paghahanap sa isang lumang gusali, halos 300 metro ang layo mula sa bakanting lote. Ang gusali ay dating bodega na ngayon ay abandonado na. Kupas na ang mga pader nito, sira ang kandado ng pinto, at tinakpan ng mga tabla ang mga bintana. Nang subukang buksan ng mga pulis ang isang pinto sa gilid, natagpuan nila ang isang pulang tela na naipit sa pagitan ng mga siwang ng kahoy. Ang tela ay basa, may kakaibang amoy, at may maitim na mansa sa isang bahagi. Nang mapilitang buksan ang pinto, biglang naging mabigat ang kapaligiran. Madilim ang silid, tanging ang liwanag ng mga flashlight ang tumatanglaw sa ilang mga gamit na nakakalat, isang bakal na upuan, isang manipis na hose, isang stainless steel na balde, at ilang walang lamang styrofoam box. Sa isang sulok ng silid, may isang malabong sulat sa pader na tila isinulat gamit ang isang mapurol na bagay. Magulo ang pagkakasulat nito, ngunit sapat na ang linaw upang lalong magdulot ng tensyon. Ang mga residenteng nakarinig tungkol sa pagsisiyasat sa lumang bodega ay lalong nabalisa. Sinimulan nilang iugnay ang lugar sa mga kakaibang tunog na narinig nila ilang buwan na ang nakalipas, tunog ng mga bagay na bumabagsak, mga sasakyang dumarating sa gabi, at anino ng mga taong bigla na lang nawawala kapag tinatawag.
Ang mga kwentong ito ay sabay-sabay na lumitaw, na bumubuo ng isang larawan na ang lugar ay matagal nang ginagamit para sa mga aktibidad na ayaw malaman ng publiko. Hanggang sa pagtatapos ng gabing iyon, mahigit 20 ebidensya na ang nakolekta ng mga investigador mula sa iba't ibang lokasyon. Ang lahat ng ito ay hindi magkakahiwalay. Ang bawat isa ay tila isang piraso ng isang mas malaking larawan. Mayroong isang maayos na operasyon sa likod ng pagkawala ni Clara, isang bagay na kinabibilangan ng mabilis na pagkilos, mga kagamitang medikal, mga tagong imbakan, at mga bakas na sadyang iniwang malabo. Bagamat wala pang opisyal na pahayag, ang lalong tumitinding investigasyon ay nagpapakita na ang pulisya ay nasa pinakakritikal na yugto na. Ang mga natuklasan sa lumang bodega at bakanting lote ay nagbigay ng bagong direksyon, kasabay ng pagpapatibay na ang kasong ito ay mas komplikado kaysa sa isang ordinaryong pagdukot. Kinabukasan, pumasok ang investigasyon sa isang bagong yugto. Hindi pa mataas ang sikat ng araw sa Cebu nang muling balikan ng Joint Task Force ang lumang bodega na nag-iwan ng napakaraming katanungan. Ang liwanag ng umaga ay nagbigay linaw sa mga detalyeng hindi napansin noong gabi. Sa sahig malapit sa bakal na upuan, natuklasan ng isang investigador ang isang mahabang gasgas na hugis kalahating bilog, na tila isang mabigat na bagay na may matigas na ibabaw ang kinaladkad palabas. Ang gasgas ay diretso sa likurang pinto ng bodega, isang pinto na hindi nabuksan noong gabi dahil sira na ang kandado at kinakalawang. Nang putulin ang kandado, dahan-dahang bumukas ang pinto, na naglabas ng isang alinggaw na tunog ng bisagra. Sa likod ng pinto ay may isang maliit na daanan patungo sa isang ilog na ginagamit sa irigasyon, kung saan mabagal ang agos ng tubig. Ang lupa sa kahabaan ng daanan ay may mga bakas ng gulong, na tila isang malaking bagay ang inilipat mula sa bodega patungo sa ilog. Agad na kinuhaan ito ng litrato ng mga opisyal, sinukat ang lalim ng mga bakas, at sinundan ang daanan na umaabot ng halos 20 metro bago maglaho sa isang madamong lugar. Malapit sa ilog, isang negatibo siyam unit ang biglang huminto. Ang ilong nito ay nakadikit sa lupa, mabigat ang paghinga, at tuwid ang buntot, isang senyales na nakakuha ito ng isang malakas at kaugnay na amoy. Agad na pinalawak ng pulisya ang sakop ng paghahanap. Pagkatapos ng ilang minuto, natagpuan ng isang opisyal ang isang asul na medical glove na nakasabit sa isang ugat ng puno sa tabi ng ilog. Basa pa ito, hindi tulad ng isang bagay na matagal nang nasa labas. Ang pagkakatuklas na ito ay nagpatibay sa hinala na ang ilog ay maaaring ginamit ng salarin bilang isang lugar para magtapon o maglipat ng mga bagay. Samantala, sa pangunahing command post, isang nakakagulat na impormasyon ang natuklasan ng Digital Forensics Team. Matapos suriin ang metadata ng malabong pulang larawan mula sa cellphone ni Clara, nakakuha sila ng isang mahinang signal ng coordinate na tumuturo sa isang abandonadong gusali ng klinika sa labas ng Cebu City. Ang klinika ay isinara halos 2 taon na ang nakalipas matapos masangkot ang may-ari sa mga isyu sa lisensya. Nang dalhin ang impormasyong ito sa mga pangunahing investigador, naging seryoso ang kanilang mga mukha. Isang abandonadong klinika, kasama ang mga natagpuang kagamitang medikal sa ibang lugar, ay nagbukas ng isang bagong posibilidad. Maaaring ginamit o ginagamit pa rin ng mga salarin ang gusaling iyon para sa kanilang madilim na layunin. Tanghali, agad na nagtungo ang isang team sa lokasyon ng klinika. Sa labas, mukha itong ordinaryo, kupas na ang pintura at basag ang ilang bintana. Ngunit pagpasok, biglang nagbago ang kapaligiran. Magulo ang mga silid sa loob, na tila may pumasok at naghalughog. Sa unang examination room, nakatagilid ang kama ng pasyente, nakakalat ang ilang hiringgilya, at punit ang berdeng kurtina na naghihiwalay sa mga espasyo. Ngunit isang bagay ang pinakakapansin-pansin, isang mahinang amoy ng kemikal na tila pamilyar, tulad ng antiseptic o medical alcohol. Nang buksan ng mga investigador ang imbakan ng gamot, isang mas kahina-hinalang bagay ang kanilang natuklasan. Isang malaking portable cooling box ang nakahandu sa isa-isang sulok. Wala itong laman, ngunit basa pa ang loob nito, na tila kalilinis lang. Walang label, walang anumang marka, tanging ang makapal na styrofoam na nag-iiwan pa rin ng malamig na amoy. Sa tabi nito ay may isang maliit na piraso ng papel na naipit sa isang bakal na estante. Ang papel ay naglalaman ng isang maikling listahan ng mga numero at letra, na nakaayos na parang isang inventory code,
Ngunit wala sa mga ito ang tumutugma sa karaniwang format ng isang klinika. Habang nagpapatuloy ang pagsisiyasat, isang pulis ang tumawag mula sa likurang silid. Sa pader, may isang mapa ng Cebu City na may ilang mga tuldok na minarkahan ng pulang pentel pen. Tatlong malalaking tuldok ang bumubuo ng isang tatsulok na sumasaklao sa boarding house ni Clara, sa bakanting lot kung saan natagpuan ang trapal, at sa mismong gusali ng klinika. Mayroon ding dalawang mas maliliit na tuldok na hindi pa matukoy ang lokasyon. Agad na kinuhaan ng litrato ang mapa upang masusing pag-aralan. Ngunit isang bagay ang malinaw na ngayon, ang mga lokasyong ito ay hindi basta-basta pinili. Mayroong isang pattern na sinadyang gawin, isang pattern na nag-ugnay sa lahat ng mahahalagang lugar sa investigasyon. Samantala, isang bagong ebidensya ang natuklasan sa boarding house. Sa maliit na silid kung saan itinatago ni Clara ang kanyang mga gamit sa paglilinis, natagpuan ng pulisya ang isang puting basahan na may malabong pulang mansa. Hindi ito dugo, masyadong matingkad ang kulay. Ito ay isang mansa ng kemikal na kapareho ng natagpuan sa klinika. Ito ay nagbigay daan sa posibilidad na maaaring may nalaman si Clara bago siya mawala, o baka naman may nakita siyang kahina-hinalang gawain at sinubukang linisin ang isang bagay bago pa man siya matuklasan ng mga salarin. Sa komunidad, lalong lumaganap ang takot. Maraming nangungupahan ang humiling na ilipat sa ibang boarding house, at ilang pamilya ang biglaang sumundo sa kanilang mga anak. Inamin ng may-ari ng boarding house na nagsisisi siya dahil wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari sa likod ng kanyang gusali, lalo na nang matuklasan ng pulisya ang butas na mailamang mga piraso ng plastik at metal sa imbakan. Sinimulan ng alalahanin ng mga residente ang mga kakaibang pangyayari na dati nilang ipinagwalang bahala, ang tunog ng isang motorsiklo na matagal na nakahinto sa eskinita, mga hindi kilalang tao na pumapasok sa gabi, at ang amoy ng kemikal na minsan nilang naamoy mula sa direksyon ng kusina. Sa gitna ng tumitinding pagkabalisa, ang investigasyon ay nasa pinakakritikal na punto na. Ang lahat ng mga natuklasan mula sa bodega, ilog, klinika, at boarding house ay nagsisimula ng bumuo ng isang malaking larawan. Isang larawan na nagpapakita na ang pagkawala ni Clara ay hindi isang aksidente, kundi bahagi ng isang serye ng mga plinanong aktibidad. Gayunpaman, mayroon pa ring isang mahalagang piraso na nawawala, ang kinaroroonan mismo ni Clara. Habang ang bawat ebidensya ay tumuturo sa isang mas malinaw na pattern, nagpasya ang pulisya na magsagawa ng isang malawakang operasyon sa lahat ng mga lokasyong minarkahan sa misteryosong mapa mula sa abandonadong klinika. Ang team ay hinati sa 3 grupo. Ang unang grupo ay inatasang muling suriin ang boarding house at ang mga paligid nito. Ang pangalawang grupo ay nagtungo sa ilog na ginagamit sa irigasyon. At ang pangatlong grupo ay nakatuon sa muling pag-aaral sa klinika na hinihinalang naging isang transit point sa operasyon. Sa lugar ng ilog, natuklasan ng pangalawang grupo ang isang bagay na lalong nagpatibay sa kanilang hinala. Sa ilalim ng mga ugat ng isang malaking puno, natagpuan ng isang opisyal ang isang maliit na piraso ng makapal na plastik na may kulay na katulad ng styrofoam cooler mula sa klinika. Ang piraso ay naipit sa pagitan ng mga bato, bahagyang nagasgasan ng tubig ngunit buo pa rin. Nang iangat ito, isang bahagi ng inventory code ang nakita, kapareho ng nakasulat sa maliit na papel mula sa klinika. Bagamat hindi ito direktang nagtuturo ng lokasyon, kinumpirma nito na ang ilog ay ginamit bilang isang ruta para itapon ang mga bagay na gustong itago ng mga salarin. Samantala, sa command post, isang bagong testimonya ang natanggap ng mga investigador. Isang mangingisda ang umamin na nakakita siya ng 2 lalaki na nagtutulak ng isang malaking trolley malapit sa ilog, bandang 1:00 ng madaling araw, ilang gabi bago mawala si Clara. Ang trolley ay mahigpit na tinatakpan ng itim na trapal, at ang mga lalaki ay nakasuot ng face mask at rubber gloves. Bagamat mainit ang panahon, nang tanungin ng mangingisda kung ano ang kanilang dala, maikli lamang ang sagot ng isa, mga sirang gamit sa kusina, bago sila nagmamadaling umalis. Ang testimonya na ito, na dati ay hindi pinansin, ay naging napakahalaga ngayon dahil ang trolley ay may kaugnayan sa mga bakas ng gulong na natagpuan malapit sa lumang bodega. Ang unang grupo, na nakatuon sa boarding house, ay nakatuklas ng isang mas nakakagulat na bagay. Sa likod ng isang estante sa kusina na dati ay hindi pinapansin, napansin ng isang opisyal na bahagyang nakaangat ang sahig sa gilid.
Nang suriin ito, natuklasan na ang sahig ay sinusuportahan ng isang manipis na tabla. Nang iangat ang tabla, isang maliit na espasyo na may sukat na 60 sentimetro ang lumitaw. Sa loob nito ay may isang maikling kable, tatlong maliliit at kupas na litrato, at isang access card na may bahagyang naburang e-code. Ang tatlong litrato ang naging sentro ng atensyon. Ang unang litrato ay nagpapakita ng isang metal na pinto na may itim na tatsulok na simbolo sa itaas. Ang pangalawang litrato ay nagpapakita ng isang mahabang pasilyo na may malabong pulang ilaw, katulad ng malabong larawan mula sa cellphone ni Clara. Ang pangatlong litrato ay nagpapakita ng isang bagay na mukhang isang medical examination chair na walang sandalan. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ang pulisya ng mga visual na ebidensya na posibleng kuha mismo ni Clara. Kung totoo ito, nangangahulugan na nalaman o napuntahan ni Clara ang lokasyon ng operasyon bago siya mawala. At ang pagtatago ng mga litrato sa ilalim ng sahig ay nagpapahiwatig na alam niyang siya ay minamanmanan o nasa panganib. Ang pangatlong grupo, na muling nagsusuri sa klinika, ay nakatuklas ng isang detalyeng hindi napansin noong gabi. Sa likurang silid, sa ilalim ng isang stainless steel na mesa na kinakalawang na ang mga paa, may isang maliit na panel na gawa sa aluminum. Ang panel ay tila bahagi ng isang kabinet na pilit na tinanggal. Nang iangat ito, mga bakas ng pandikit ang nakita, na nagpapahiwatig na may dating nakadikit dito, marahil isang label o barcode. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang mga hibla ng itim na tela na naipit sa dulo ng panel, na halos kapareho ng piraso ng itim na tela na may mansa na natagpuan sa likod ng boarding house. Habang tumitindi ang pagsisiyasat, isang digital forensic expert ang nagpadala ng isang kagyat na balita. Nagawa niyang i-recover ang isa pang file mula sa cellphone ni Clara, hindi isang audio recording, kundi isang 12 segundong video na dati ay ganap na sira. Madilim ang video, ngunit matapos ang quality enhancement, isang kislap ng pulang ilaw at isang anino ng taong mabilis na naglalakad sa isang makitid na silid ang nakita. Ang tunog ng mga yabag ay nagmamadali at sa huling segundo, isang boses ng babae ang narinig na may putol-putol na paghinga. "Huwag niyo akong sundan, malalaman nila." Ang boses ay halos kapareho ng kay Clara. Ang video na ito ay nagpatibay sa hinala na si Clara ay hindi basta-basta dinukot. Malaki ang posibilidad na siya ay sinusubukang tumakas matapos makita o malaman ang isang bagay na hindi niya dapat makita, at ang mga sumusunod sa kanya ay handang gawin ang lahat upang pigilan siyang makalabas. Sa labas ng mga teknikal na development, lalong uminit ang sitwasyon sa komunidad. Hinihiling ng pamilya ni Clara na palawakin ang paghahanap hanggang sa labas ng lungsod. Ang mga residente ay lalong nababalisa, iniisip na ang mga salarin ay maaaring gumagala pa rin. Ang ilan ay nagsimulang magkabit ng mga karagdagang kamera sa kanilang mga bahay. Inamin ng mga may-ari ng tindahan na nawawalan na sila ng mga customer dahil marami na ang umiiwas sa lugar pagkatapos lumubog ang araw. Hanggang sa pagtatapos ng araw, ang lahat ng nakalap na ebidensya, ang mga nakatagong litrato, ang maikling video, ang mga bakas ng trolley, ang piraso ng styrofoam, at ang lihim na espasyo sa boarding house, ay bumuo ng isang pattern na hindi na maaaring baliwalain. Si Clara ay malamang na hindi dinala palayo, kundi natuklasan, hinabol, o pinatahimik matapos masaksihan ang isang bahagi ng isang napaka-organisadong operasyon. Ang mga taong nasa likod nito ay malinaw na alam kung paano kumilos nang hindi nag-iiwan ng madaling masundan na bakas. Ngunit mayroon pa ring 2 pulang tuldok sa misteryosong mapa na hindi pa napupuntahan, 2 tuldok na maaaring maging susi, o isang bagong panganib. Ang 2 pulang tuldok sa misteryosong mapa na hindi pa napupuntahan ay naging pangunahing focus na ngayon ng investigasyon. Ang unang tuldok ay nasa isang lugar ng isang maliit na gubat sa gilid ng lungsod na bihirang puntahan sa gabi. Ang pangalawang tuldok naman ay nasa isang lugar ng mga semi-permanenteng gusali malapit sa isang industrial truck route. Pareho silang halos 2 kilometro ang layo mula sa boarding house ni Clara, na tila bumubuo ng isang magkakaugnay na ruta ng pagkilos ng mga salarin. Nagtungo ang isang team sa unang lokasyon bago magtakip silim, habang ang liwanag ng araw ay nagsisimula ng kumupas at ang mga anino ng puno ay humahaba. Ang daan patungo roon ay isang makitid na landas na puno ng mga tuyong dahon. Bawat hakbang ay naglalabas ng isang malutong na tunog na nagpapatahimik sa kapaligiran.
Sa gitna ng mga malalaking puno, natuklasan ng isang opisyal ang isang maliit na kahoy na tulos na nakabaon sa lupa, na may pulang ribbon na nakapulupot sa itaas. Ang ribbon ay kapareho ng kulay ng pentel pen na ginamit sa mapa. Nang sundan ang direksyon ng tulos, natagpuan ng team ang isang maliit at halos giba ng kubo, na tila isang pansamantalang silungan. Sa loob ng kubo, may isang malaking karton na basa ang ilalim ng isang likidong walang amoy. Ang nakapagtataka, ang karton ay may serial number na kapareho ng code sa abandonadong klinika. Sa tabi nito ay may isang itim na jacket na kupas na at may punit sa likod. Ang kulay at modelo nito ay kapareho ng jacket ng misteryosong lalaki na nagmasid sa boarding house ayon sa testimonya ng may-ari ng tindahan. Hindi kalayuan sa kubo, isang negatibo siyam unit ang naging balisa. Ito ay paikot-ikot sa isang lugar, paulit-ulit na inaamoy ang lupa bago tumahol ng malakas. Hinukay ng mga pulis ang lugar, at sa lalim na 20 sentimetro, natagpuan nila ang mga piraso ng manipis na alambre, isang buhol-buhol na latex glove, at isang piraso ng nylon rope na maayos na pinutol. Ang mga bagay na ito ay hindi nag-iisang ebidensya, kundi isang serye na lubos na tumutugma sa mga bakas ng aktibidad na natuklasan mula pa sa simula. Sa command post, muling sinuri ng isang team ang mga GC recording mula sa mga lugar malapit sa gubat. Isang kamera ng isang convenience store ang nakakuha ng isang silver na minibus na dahan-dahang dumaan bandang 11:17 ng gabi, 1 oras lamang matapos mawala si Clara. Huminto ang sasakyan sa loob ng 12 segundo sa isang lugar na hindi gaanong kita sa kamera bago ito muling umandar patungo sa isang gilid na kalsada ng gubat. Ito ang ikatlong beses na lumitaw ang sasakyan sa isang radius na direktang konektado sa lahat ng mahahalagang lokasyon. Ngayon, sigurado na ang pulisya na ang sasakyang iyon ay isang mahalagang bahagi ng operasyon. Gabi na nang magpatuloy ang team sa pangalawang tuldok. Mas kahina-hinala ang lokasyong ito. Ang semi-permanenteng gusali ay mukhang isang maliit na bodega na hindi na ginagamit. Kinakalawang na ang pinto sa harap, ngunit malinaw ang mga bakas ng isang bagong susi dahil sa kulay ng metal nito na hindi tumutugma sa lumang pinto. Nang buksan ang pinto, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanila, mas malamig kaysa sa temperatura ng gabi. Madilim ang silid sa loob, tanging ang liwanag ng mga flashlight ang tumatanglaw sa mga tumpok ng karton, isang maliit na makina, at isang mahabang bakal na mesa. Sa dulo ng mesa, may mga pabilog na gasgas na tila isang bagay na hugis silindro ang dating nakapatong doon. Lumapit ang mga pulis at natuklasan ang mga bakas ng maliliit na gulong sa ilalim ng mesa, kapareho ng mga bakas na natagpuan sa lumang bodega. Sa isang sulok, may isang malaking refrigerator, ngunit bukas ang pinto nito at walang laman. Tanging isang manipis na layer ng yelo ang natira sa mga pader nito. Sa tabi nito ay may mga natutunaw na yelo na nagpapahiwatig na ang refrigerator ay ginamit kamakailan lamang. Habang sinusuri ang silid, isang investigador ang may nakitang nakahandusa sa ilalim ng mesa, isang identification card. Nang iangat ito at tanglawan, isang pangalan ang nabasa na nagpatahimik sa buong silid, Maria Clara Santos. Ang G ay marumi, basa, at may gasgas sa bahagi ng litrato na tila kinalagkad o nahulog sa isang magaspang na ibabaw. Ito ang pinakadirektang ebidensya na nag-ugnay sa presensya ni Clara sa ikalawang lokasyon. Hindi pa tapos suriin ang silid ng isang opisyal ang mabilis na tumawag. Sa pader sa likod, may isang malabong sulat na tila ginawa gamit ang isang matulis na bagay, hindi sila taga rito. Huwag kayong magtiwala kahit kanino. Ang sulat ay mukhang bago, malinis ang mga ukit at hindi natatakpan ng alikabok, tulad ng ibang bahagi ng pader. Ang sulat na ito ay nagdulot ng matinding tensyon. Sino ang nag-iwan nito? Isang taong nakapasok bago ang pulisya, o si Clara mismo. Sa labas, mahinang naririnig ang ugong ng mga truck, ngunit mas tahimik ang gabing iyon. Dala ng hangin ang amoy ng metal at basang lupa, na tila nagpapalakas sa tensyong namamayani. Bagamat lahat ng ebidensya ay malakas na tumuturo sa isang organisadong aktibidad, isang malaking tanong ang nananatiling walang sagot, nasaan si Clara ngayon? At ang 20 pulang tuldok ba na ito ay maliit na bahagi lamang ng isang mas malaking operasyon? Matapos masuri ang pangalawang tuldok at matagpuan ang ni Clara, opisyal nang itinaas sa alert level ang investigasyon.
Pinalawak ng pulisya ang perimeter hanggang 1 kilometro mula sa semi-permanenteng gusali, gamit ang isang thermal imaging drone upang makita ang anumang kilos sa madilim na paligid. Ang hangin ay mabigat at maalinsangan na tila may itinatagong hindi pa nabubunyag. Ang unang drone na pinalipad ay nakakita ng isang maliit na heat anomaly sa pagitan ng mga puno sa likod ng gusali. Ang init ay dahan-dahang gumalaw bago biglang huminto sa likod ng isang malaking puno. Agad na nagtungo ang isang team sa mga coordinate na iyon. Ngunit pagdating nila, mga sariwang bakas lamang sa lupa ang kanilang natagpuan na tila may isang taong nakatayo roon bago maglaho. Mainit pa ang lupa na nagkumpirma sa mga investigador na may isang taong nagmamanman sa kanilang mga kilos sa malapit. Gayunpaman, ipinagpatuloy ng team ang paghahanap. Sa likod ng malaking puno, natuklasan nila ang isang itim na bag na nakasabit sa isang maliit na sanga. Nang buksan ito, ang laman ay nagdulot ng katahimikan, isang bagong peres ng latex gloves, isang rolyo ng itim na tape, isang maliit na folding knife, at isang mini flashlight. Lahat ng gamit ay malinis pa, na tila inihanda para sa susunod na paggamit. Ipinapahiwatig nito na hindi lamang naroon ang salarin, kundi posibleng nag-operate pa rin sa paligid. Lalong tumindi ang tensyon nang makita ng isang opisyal ang mga bakas ng sapatos sa basang lupa malapit sa puno. Ang sukat nito ay kapareho ng size 42 na bakas na natagpuan malapit sa lumang bodega. Ang mga bakas ay tumuturo sa isang makitid na daanan patungo sa isang maliit na pantalan sa tabi ng isang ilog na ginagamit sa industriya. Madilim ang daanan, puno ng mga palumpong, at halos hindi makita mula sa pangunahing kalsada. Nang sundan ng team ang daanan, natagpuan nila ang isang sirang tabla sa gitna, na tila may isang taong nagmamadaling dumaan. Sa dulo ng daanan, isang maliit na kahoy na pantalan ang tahimik na nakalutang. Ngunit isang bagay ang agad na pumukaw sa kanilang pansin, isang talinang bangka na kalalabas lang. Basa pa ang mga hibla nito na tila kagagamit lang. Nagdulot ito ng hinala na maaaring gumamit ang salarin ng isang maliit na bangka bilang ruta ng pagtakas o distribusyon. Habang sinusuri ang paligid, natuklasan ng isang investigador ang mga gasgas sa isang poste ng pantalan na tila isang metal na bagay ang kinaladkad paakyat at pababa. Bago ang mga gasgas at tumuturo sa eksaktong lugar kung saan karaniwang nakadaong ang isang bangka. Ipinapahiwatig nito na ang salarin ay nagmamanman sa sitwasyon at posibleng umalis bago pa man dumating ang pulisya. Sa command post, patuloy na sinusuri ng digital team ang metadata mula sa 12 segundong video ni Clara. Mula sa frame-by-frame enhancement, natuklasan nila ang isang bagay na hindi napansin dati, isang pabilog na refleksyon ng liwanag sa pader, na tila isang maliit na logo. Ang logo ay kahawig ng isang tatsulok na may mga putol-putol na linya sa loob. Hindi ito isang ordinaryong medikal na simbolo. Sinabi ng isang intelligence officer na ang simbolo na iyon ay minsan nang lumitaw sa isang ulat tungkol sa isang kaso sa Mindanao na may kaugnayan sa isang iligal na ruta ng distribusyon ng organ na sumasaklaw sa ilang probinsya. Ang impormasyong ito ay nagpabago sa direksyon ng investigasyon. Ang dating itinuturing na isang plinanong pagdukot ay ngayon ay tumuturo sa isang malaking sindikato na matagal nang nag-operate at may malinaw na istruktura. Habang sinusuri ng intelligence team ang simbolo, isang mas nakakakilabot na bagay ang natuklasan ng field team. Sa kaliwang bahagi ng pantalan, sa likod ng isang tumpok ng mga kahoy na palet, may isang maliit na itim na plastic box. Nang buksan ito, naglalaman ito ng isang pulang USB flash disk, isang maliit na papel na may putol-putol na sulat kamay, at isang Polaroid photo na nagpahinto sa paghinga ng buong team. Ang larawan ay nagpapakita ng isang babae. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng buhok at malabong ilaw, ngunit ang hugis ng kanyang mukha ay halos kapareho ng kay Clara. Siya ay nakaupo sa isang madilim na silid na may pulang ilaw, katulad ng naunang larawan. Walang mga sugat, ngunit ang kanyang ekspresyon ay puno ng tensyon. Malinaw na kinunan ang larawan bago siya tuluyang mawala. Sa maliit na papel sa loob ng kahon ay may nakasulat, nakita niya ang hindi dapat makita. Itigil niyo ang paghahanap bago mahuli ang lahat. Ang sulat na ito ay nagdulot ng matinding katahimikan sa pantalan. Walang maririnig kundi ang hangin na humahampas sa ibabaw ng ilog. Ang mensahe ay hindi lamang isang banta, kundi isang patunay na alam ng salarin ang bawat kilos ng pulisya,
at posibleng sinusubaybayan sila ng direkta. Sa gitna ng lahat ng tensyon, isang katotohanan ang lalong naging malinaw, ang salarin ay hindi nag-iisa. Mayroong isang team, isang istruktura, mga tagong lokasyon, at isang mensahe na nagpapakita na sapat ang kanilang kumpiyansa upang bigyan ng babala ang mga otoridad. At ang kinaroroonan ni Clara ay nananatiling isang misteryo na naghihintay na malutas bago tuluyang maglaho ang kanyang bakas. Matapos matagpuan ang pulang flash drive at ang Polaroid na larawan ni Clara, napuno ng matinding tensyon ang command post. Lahat ng opisyal ay mas mabilis na kumikilos. Alam nila na ang mga salarin ay direktang nakikipag-ugnayan na sa kanila at nangangahulugan ito ng dalawang bagay. Maaaring sila ay naipit na o ipinapakita nilang isang hakbang silang nauuna. Hindi basta-basta binuksan ang flash drive. Dinala ng digital forensics team ang kanilang espesyal na kagamitan sa pantalan upang masigurado na kung ang file ay naglalaman ng isang digital trap o virus, hindi nito masisira ang pangunahing sistema ng pulisya. Matapos maging ligtas ang koneksyon, binuksan ang file na pinangalanang Walang Labasan, EV4. Isang malabong pulang ilaw ang pumuno sa screen. Madilim at magalaw ang video na tila kinunan mula sa bulsa ng isang tao. Sa ika-4 na segundo, isang babaeng may mahabang buhok ang lumitaw, nakaupo sa sahig ng isang makitid na silid. Ang pulang ilaw ay nagdulot na kalahati lamang ng kanyang mukha ang makita, ngunit ang linya ng kanyang panga at hugis ng ilong ay kapareho ng kay Clara. Siya ay nanginginig. Sa likuran niya, isang luntiang metal na pinto ang nakita, na may parehong itim na tatsulok na simbolo mula sa mga nakatagong litrato. Isang mabigat na boses ang narinig mula sa likod ng kamera. Hindi mo dapat nakita iyon, sabi ng boses, mahina ngunit malamig. Itinaas ni Clara ang kanyang mukha, na tila may gustong sabihin, ngunit naputol ang video sa ika-9 na segundo. Ang natitirang 3 segundo ay naglalaman lamang ng tunog ng isang metal na pinto na malakas na isinara. Wala nang iba. Walang eksaktong lokasyon, walang mukha ng salarin. Ngunit isang maliit na detalye ang nagpatitig sa lahat ng investigador, ang luntiang metal na pinto. Hindi ito lumitaw sa abandonadong klinika, sa lumang bodega, o sa semi-permanenteng gusali. Ibig sabihin, mayroon pang isang bagong lokasyon na hindi pa natutuklasan, isang lokasyon na sinadyang hindi markahan sa mapa. Agad na muling sinuri ng team ang misteryosong mapa. Napansin ng isang investigador na may bakas ng marka sa isang sulok, isang bakas ng pentel pen na pilit na binura, na nag-iwan ng isang manipis na bilog na mansa, hindi isang pulang tatsulok. Matapos i-enhance ang contrast, naging malinaw na sa kanlurang bahagi ng industrial truck route ay may dating marka na binura. Ang marka ay eksaktong nasa isang lugar ng mga lumang warehouse complex na 5 taon nang hindi ginagamit. Habang naghahanda ang isang team na pumunta roon, isang bagay ang napansin ng mga naiwan sa pantalan. Sa ilalim ng mga palet kung saan natagpuan ang itim na kahon, may mga bakas ng maliliit na gulong, katulad ng sa isang mini-trolley. Ngunit ang mas nakapagtataka ay ang mga bakas ng sapatos na napakaliit, na tila pag-aari ng isang taong may sukat na 36 o 37, mas maliit kaysa sa size 42 na bakas na naging focus nila. Ipinapahiwatig nito na may higit sa isang salarin na may magkaibang papel. Samantala, dumating ang team sa warehouse complex bandang 9:30 ng gabi. Malawak, madilim at halos natatakpan ng damo ang mga daan. Dala ng hangin ang amoy ng kalawang at alikabo. Ang pangunahing gusali ay isang malaking itim na anino na walang buong bintana. Ang pinakakagulat-gulat ay ang kondisyon ng kandado nito, bago, makintab, at hindi tumutugma sa kinakalawang na pinto. Nang buksan ang pinto, isang malamig na hangin na parang mula sa isang air-conditioned na silid ang sumalubong sa kanila. Ang silid ay ganap na madilim hanggang sa itutok ng mga flashlight ang daan-daang maliliit na metal na locker na nakahanay sa pader. Sa bawat locker, may maliliit na sticker na pula, asul at dilaw. Walang pangalan, walang numero, tanging ang itim na tatsulok na simbolo sa bawat pinto, ang parehong simbolo mula sa video. Nang suriin ng isang investigador ang isang locker, natagpuan niya ang mga natutunaw na yelo, isang senyales na ginamit kamakailan ang silid. Ngunit bago pa man sila makapagsiyasat ng mas malalim, isang mahinang katok ang narinig mula sa isang silid sa kaliwa. Ang katok ay may kakaibang ritmo, mabagal, mabilis, tapos hihinto.
Lahat ay natahimik. Nang lumapit ang isang opisyal sa pader, muling narinig ang katok, mas malinaw, na tila may isang tao sa likod nito. Agad na binuksan ng pulisya ang kanilang portable floodlight. Nang lumiwanag ang buong silid, isang maliit na metal na pinto sa gitna ng pader ang nakita, na hindi napansin kanina dahil natatakpan ito ng isang bakal na plaka na kapareho ng kulay ng pader. Nang katukin pabalik ng investigador ang plaka, biglang huminto ang tunog mula sa loob. Ngunit sa sumunod na sandali, isang ibang tunog ang narinig, isang napakahinang paghinga, na tila may isang taong nagpipigil ng takot. Ang pinto ay hindi madaling buksan. Nakatago ang mga bisagra nito at hindi ito ordinaryong kandado. Ngunit ang mas nagpatindi sa tensyon ay ang isang maliit na sulat sa sulok ng pinto, nakasulat sa pulang pentel pen, kung bubuksan nyo ito, magbabago ang lahat. Nagkatinginan ang mga opisyal. Hindi nila alam kung sino ang nagsulat ng mensahe, ang salarin, ang biktima, o isang taong natrap din. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang pintong iyon ay patungo sa isang bagay na matagal na nilang hinahanap. At marahil, nasa likod nito si Clara. Nang mabasa ang pulang mensahe, kung bubuksan nyo ito, magbabago ang lahat, ang kapaligiran sa loob ng lumang bodega, ay naging sukdulan ang tensyon. Ang liwanag mula sa mga floodlight ay lumikha ng matatalim na anino sa mga metal na pader na nagpadama sa bawat kilos na mas kapansin-pansin. Lahat ng opisyal ay nanatiling tahimik, sinusubukang alamin kung ang maliit na pinto ay isang patibong, isang mensahe, o ang tunay na daan patungo sa biktima. Si Major Rendra, ang pinuno ng investigasyon, ang unang lumapit. Dahan-dahan niyang idinikit ang kanyang tainga sa pinto, pinakikinggan kung maririnig pa ang paghinga. Pagkatapos ng 9 na segundo ng katahimikan, isang napakahinang katok ang narinig mula sa loob, tila mula sa isang taong wala ng lakas. Ang katok na iyon, bagamat hindi regular, ay sapat na upang kumpirmahin na may isang tao sa likod ng pinto. Agad na nag-ayos ng pormasyon ang mga pulis. 2 opisyal ang naghanda ng hydraulic door opener, habang ang iba ay nagbabantay sa paligid. Alam nilang kung ito nga ang lugar kung nasaan si Clara, anumang nasa loob ay maaaring maging susi sa buong investigasyon. Nang ikabit ang hydraulic tool, bahagyang umalog ang pinto. Makapal ang metal nito, mas makapal kaysa sa karaniwang pinto ng bodega, na tila idinisenyo upang pigilan ang isang bagay o isang tao. Nang simulang bigyan ng presyon, isang maliit na tunog ng pagkabali ang narinig mula sa mekanismo ng kandado. Ngunit bago pa man tuluyang masira ito, biglang kumurap-kurap ang mga floodlight at namatay. Ang silid ay nilamon ng kadiliman. Sa loob ng ilang segundo, tanging ang paghinga ng mga investigador ang naririnig. Huwag gumalaw, utos ni Major Rendra sa dilim. Pagkatapos ng ilang sandali, isang emergency light ang otomatikong bumukas, na nagdulot ng isang malabong pulang liwanag. At sa liwanag na iyon, isang bagong detalye ang nakita, isang maliit na kamera, hindi mas malaki sa dulo ng isang daliri, ang nakatago sa isang sulok, sa gitna ng mga lumang kable. May maliit itong pulang ilaw na kumurap ng isang beses. Minamanmanan niya tayo, bulong ng isang opisyal. Kung aktibo ang kamera, nangangahulugan na may nakakaalam sa kanilang posisyon. Dahil dito, binilisan ng mga investigador ang kanilang pagkilos. Muling pinaandar ang hydraulic tool at nagsimulang bumukas ang pinto. Habang lumalaki ang siwang, isang malamig na hangin ang lumabas mula sa loob, mas malamig kaysa sa inaasahan, na nagpapahiwatig na may aktibong cooling unit sa loob. Ipinasok ni Major Rendra ang isang maliit na flashlight. Ang liwanag ay tumama sa isang makitid na silid na parang isolation cell. Ang mga pader ay may soundproof na materyales, ang sahig ay malamig na metal, at sa gitna ay may isang bakal na upuan na may mga tali. Ngunit ang nagpahinto sa paghinga ng lahat ay isang bagay sa sulok, isang mahabang kulay abong tela sa sahig. Bahagyang gumalaw ang tela, na tila may isang taong sumisenyas. Bilisan nyo, utos ni Rendra. Nang tuluyang mabuksan ang pinto, ang liwanag ay kumalat sa buong silid. Sa likod ng tela, may mga bakas ng maliit na paa at gasgas ng sakong, isang malakas na senyales na may isang taong sumubok na abutin ang pinto. Ngunit nang iangat ang tela, ang silid ay walang laman. Walang Clara, walang sinuman. Tanging ang bakal na upuan, mga tali, at ilang nakakalat na bagay, isang face mask, isang plastic na hospital bracelet, isang maliit na bote ng malinaw na likido,
at isang larawan ni Clara na nakahandu sa isatabi ng upuan. Ang larawan ay nagdulot ng malaking sorpresa. Malinaw ang mukha ni Clara, ngunit ang background ay ibang silid, hindi ang metal na seldang ito. Ibig sabihin, si Clara ay naroon sa seldang iyon, ngunit inilipat bago dumating ang pulisya. May isang taong nakaalam sa kanilang pagdating at mabilis na inilipat ang biktima, marahil ilang minuto lamang bago sila makapasok. Habang kinokolekta ng mga opisyal ang mga gamit, isang mahinang tunog ng makina ang narinig mula sa labas. Nang magmadali silang lumabas, alikabok na lamang ang kanilang naabutan. Isang malinaw na senyales na may isang sasakyang kakaalis lang, na nag-iwan ng mga sariwang bakas ng gulong sa lupa. Ang mga bakas ay iba sa mga naunang natagpuan. Ito ay mula sa isang sasakyang may 4 na gulong, at ang direksyon nito ay hindi pa balik sa pantalan o sa pangunahing kalsada, kundi patungo sa kanluran, isang lugar na hindi pa nasasakop ng investigasyon. At sa lupa, malapit sa mga bakas, natagpuan ng mga opisyal ang isang bagay na nagpatahimik sa lahat, isang kulay rosas na rubber bracelet na may maliit na letrang C sa ibabaw. Ang bracelet ay pag-aari ni Clara, ayon sa may-ari ng boarding house. Ibig sabihin, dumaan ang mga salarin na dala ang biktima, o isang bagay na mas mahalaga pa. Ang mga bakas ng gulong patungo sa kanluran ay nagtulak sa mga investigador na kumilos ng mabilis. Ang direksyong iyon ay hindi isang karaniwang daan, ito ay isang lumang industrial zone na puno ng mga abandonadong bodega at bihirang daanan. Kung pinili ito ng mga salarin, alam nilang mahihirapan ang pulisya na humabol. Habang sinusundan ang mga bakas, nakakita sila ng mga piraso ng basag na salamin, mga labi ng ilaw ng sasakyan. Mayroon ding mga piraso ng kulay abo na pintura, na nagkumpirma na ang sasakyan ay malamang ang silver na minibus na paulit-ulit na lumitaw. Hindi kalayuan, isang piraso ng kulay abong tela ang natagpuang nakasabit sa isang alambre, ang parehong kulay ng uniforme ni Clara. Isang malakas na senyales na maaaring nasa loob siya ng sasakyan. Ang mga bakas ay humantong sa isang malaking bakal na tarangkahan ng isang dating pabrika ng yelo. Kahina-hinala, may isang mahinang ilaw sa loob, kahit na ang lugar ay dapat ay walang kuryente. Paglapit nila, isang matalim na amoy ang sumalubong sa kanila, isang halo ng alkohol, metal, at coolant, isang amoy na tipikal sa isang lugar na ginagamit para sa malamig na imbakan. Nagpasya si Major Rendra na pumasok mula sa 3 magkakaibang punto. Ang unang team ay pumasok sa pangunahing cooling room. Napakalamig sa loob at may 3 malalaking puting container. Ang isa ay bahagyang bukas, at sa loob ay may basang tuwalya, latex gloves na may mansa, at isang maliit na tala na may mga code na kapareho ng natagpuan sa klinika. Ang pangalawang team ay pumasok sa lumang opisina. May mga bakas ng maliliit na sapatos na patungo sa isang malaking filing cabinet. Sa loob, natagpuan nila ang mga folder na naglalaman ng mga pangalan at litrato ng mga nawawalang tao mula sa ibang lungsod. At sa huling pahina, nakasulat ang pangalan ni Clara, na may status na inilipat, na may isang makapal na itim na linya sa tabi. Ipinapahiwatig nito na si Clara ay bahagi ng isang gumagalaw na sistema. Ang pangatlong team, na pinamumunuan ni Rendra, ay pumasok sa production floor. Ito ang pinakamahalagang landas. Sa dulo ng isang kinakalawang na conveyor belt, may isa pang maliit na pinto, katulad ng sa naunang selda. Habang papalapit sila, isang tunog ang narinig nila mula sa loob, hindi isang katok, kundi ang paghinga ng isang taong nasasaktan o natatakot. Nang katukin nila ang pinto, huminto ang tunog. Ngunit bago pa man mailagay ang hydraulic tool, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Mula sa isang maliit na speaker na nakatago sa isang sulok, isang mabigat na boses ang narinig, "Huli na naman kayo." Ang buong silid ay biglang natahimik. Ang boses ay live, hindi isang recording. Kumurap-kurap ang ilaw. Mula sa ilalim ng pinto, isang patak ng malinaw na likido ang lumabas, walang kulay at walang amoy. Ngunit ang senyales ay malinaw. May isang tao sa likod ng pinto. Maaaring si Clara, maaaring hindi. O maaaring isang taong sadyang iniwan bilang isang mensahe. Ang mabigat na boses mula sa speaker, "Huli na naman kayo," ay umalingaw pa rin sa lumang pabrika ng yelo. Ang mga investigador ay nanatiling tensyonado, hinahanap ang pinagmulan ng boses. Walang kamera, walang bagong kable.
Tanging ang malamig na silid at ang maliit na pinto sa dulo ng conveyor belt. Nagbigay ng senyales si Major Rendra. Dalawang opisyal ang lumapit at ikinabit ang hydraulic tool sa pinto. Ang hangin ay lalong bumigat. Mula sa ilalim ng pinto, patuloy na dumadaloy ang malinaw na likido. Nang bigyan ng presyon, dahan-dahang gumalaw ang pinto. Habang lumalaki ang siwang, isang anino ang nakita sa loob. Nang tuluyang mabuksan, natagpuan nila si Clara. Nakahandusay siya sa sahig, suot ang parehong damit mula sa Polaroid. Maputla ang kanyang mukha, ngunit bahagyang bukas ang kanyang mga mata, sinusundan ang liwanag. Hindi siya sumigaw, ngunit ang kanyang paghinga ay napakaikli. Sa kanyang kanang kamay ay mahigpit niyang hawak ang kulay abong tela. Nang tuluyang mabuksan ang pinto, tumingin si Clara sa mga investigador. Sa isang halos hindi marinig na boses, sinabi niya, "Huwag niyo silang hayaang bumalik." Iyon lamang, ngunit naglalaman ng malalim na takot. Agad na pumasok ang mga mediko. Walang malalaking sugat, ngunit malinaw ang mga senyales ng pisikal at mental na pagpapahirap. Agad siyang inilabas at inilipat sa isang stretcher. Ngunit bago sila umalis, napansin ni Rendra ang isang bagay sa pader, isang maliit na metal na plaka na may sulat kamay. "Kami ay maliit na bahagi lamang. Hindi niyo mahahanap ang pangunahing silid. Tingnan ninyong muli ang mapa na mali ninyong binasa." Sa ilalim ng sulat ay ang itim na tatsulok na simbolo at isang linya na parang hindi kumpletong mga coordinate. Bago pa man matanggal ang plaka, muling narinig ang speaker. "Mas mahina na ngayon, si Clara ay isang babala lamang. Kung ipagpapatuloy nyo, marami pang susunod sa kanya." Pagkatapos ay tuluyan ang nawala ang boses. Ang pabrika ay naging tahimik. Inilikas si Clara patungo sa ambulansya. Habang palabas, paulit-ulit niyang ibinubulong, mayroon silang ibang lugar. Mas malaki. Nang umalis ang ambulansya, tiningnan ng mga investigador ang madilim na pabrika. May halong ginhawa dahil natagpo ang buhay si Clara, ngunit isang bagong takot ang umusbong mula sa mga mensahe ng mga salarin. Ang kaso ay hindi pa tapos. Ang investigasyon ay papasok pa lamang sa isang mas madilim na yugto. Ngunit sa gabing iyon, isang mahalagang katotohanan ang nabunyag at nagsilbing matigas na pagtatapos sa mahabang paghahanap. Si Clara ay ligtas, at ang kanyang testimonya ang magbubukas sa sindikatong matagal nang kumikilos sa dilim. Sa paglikas sa biktima at sa lahat ng nakalap na ebidensya, ang mahabang yugto ng paghahanap ay nagwakas. Ngunit ang laban kontra sa sindikato ng human organ trafficking ay nagsisimula pa lamang. Ang pagkawala ni Clara ay sa wakas ay nalutas, na nagbukas sa isang mas malaking operasyong kriminal na matagal nang nagtatago sa anino ng lungsod. Ipinagpapatuloy ng pulisya ang investigasyon, at ang publiko ay